Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya akong kaniyang abang alipin. Banal na ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 25 ng Marso ay dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mga nang balita tungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoon sa pangitan ng mahal na Birhen Maria. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa witan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama na natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal kong mga kapatid, nabago na ang tipan sapagkat ipinapahayag ng propita na magkaroon na ng isang pagkakatawang tao na kung saan napahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas ang pagtanggap ng mahal na Birhen Maria sa anunsyo, sa mabuting balita ni Anghel Gabriel na manganganak siya sa anak ng Diyos, ang ating poong Jesus Nazareno, upang tayo ay tubusin. Tayo ay nangailangan ng pagtubos at tayo rin nangailangan ng magbalik loob. Kaya dumulog po tayo sa may Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ilugmong ang iyong salita ay maging totoong tao. Sa sinapupunan ng mahal na Berhing Maria, kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao, ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa utusan ang mga turo mo. Ang nais kong sunday, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang ara. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilbihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwala. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinugo niya sa Diyos ang mga lahi at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo,
Panginoong Hesu Kristo. Purihin ang poong Jesus, salita ng Ama ng Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinarunan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at panganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito ngayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at iliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagdadalang tao ng Panginoon. At ito ay dahil sa tulong ng mahal na Birhen Maria. Ang pinakatima po sa ating araw ngayon ay ang mabuting balita. Mabuting balita sa salita ng ating Panginoon ay Hadashot Tobot. Tob ay mabuti. So Tobot, Hadashot Tobot. Tobot ay mabuting balita. Na sali naman sa Koinoko na Grigo, sapagkat ang atin pong Ebanghelyo ngayon, ng San Lucas, Kapitulo 1, verso 26 hanggang 38, ay nakasulat sa orihinal sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang mabuting balita ay Kala Niya, at nasalin sa Latin ni San Jeronimo na Buna Nuncia. At ang nagdala ng Buna Nuncia, ang mabuting balita, ay ang Anghel Gabriel, sapagkat napakinggan po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 7, versikulo 10 hanggang 14 at Kapitulo 8, versikulo 10, na kung saan itong si Akas ay
nakipagpunsaba sa dayuhang kapangyarihan at ito ay nakapahamak sa Israel. Kaya sa pamagitan ni Propeta Isaya ay humingi ang Diyos ng palatandaan, ngunit ayaw ni Haring Ahas. Kaya sinasabi na sa versikulo 10, Kapitulo 7, na manganganak ng lalaki ang isang dalaga at ito'y tatawaging Immanuel. Imano, kapiling natin, El ay mula sa Elohim, Diyos. So, kapiling natin ang Diyos dahil mayroong sumunod na sa pautusan at walang iba ang mahal na Birhen Maria. Ito yung katuparan sa pangako na ang ating Panginoong Diyos ay sumasa atin, masapiling natin. Sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, 4 hanggang 10, ito ang pagbura na o pagbago na ng unang tipan. Ang unang tipan ay tinatawag na pagsunod sa kautusan ng tradisyon ng Torah o tradisyon ng kautusan. At ang pagsunod nito ay ginagawa ng ating Panginoon na minsana na nag-alay siya ng kanyang sarili bilang handog para sa pagtubos sa atin, sapagkat ang mga dugo ng mga tupa at mga kambing at mga hayop ay hindi makapapawi ng kasalanan. Ang makapapawi sa kasalanan ay minsanan na sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At ito ang anunsyo na pinapahayag ngayon Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 26 hanggang 38, na si Santa Maria ay siyang hinirang. Hinirang siya, kaya sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 28, ang sabi ni Anghel Gabriel ay matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa pagkasulat po dito sa orinal sa Panunko ng Griego, Pizzari Domini, mula po sa root word na charis, Pizzari Domini, nag-uumapaw ka sa iyong biyaya dahil kalugod-lugod ka sa Diyos. Bakit po? Sapagkat si Santa Maria ay siyang nahirang, pero nagulmahanan si Maria kung kaya niya ito dahil sabi niya na siya ay isang dalaga. Pero sinabi ng anghel na huwag siyang matakot sapagkat dililiman siya ng Espiritu Santo at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya manganganak siya ng isang lalaki, katuparan ng sinasabi ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, Versikulo 10, na ang isang dalaga ay manganak ng isang lalaki. Pero ang sinasabi ni Anghel Gabriel, tawagin mo siyang Isus. Ang ginagamit ko ito na salita ay ang salitang Yeshua. Yeshua, ang Ye ay Yahweh, Diyos. Joshua ay magliligtas. Dahil ang tinatawag na Immanuel, na ang Diyos ay maging kapiling, siya na ang magligtas. Kaya naging Yeshua. At siya ay maging dakila at tatawagin ng taas-taasan at siya ay tawagin na anak ng Diyos. Si Santa Maria ay nagtanong pa rin kung paano mangyari, kaya sinasabi na ng Anghel Gabriel na yung unang sinasabi ni Anghel Gabriel, tingnan mo yung kamag-anak mo na si Elizabeth, ang nanay ni San Juan Bautista na sa patron natin. Sa katandaan niya, siya ay baog, pero nagdadalang tao. Kaya dahil, at ang mahalaga po dito, Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 1, Verso 37, walang imposible
sa Diyos. Mahalaga po ito, walang imposible sa Diyos. Kay si Santa Maria, sa ating Ebanghelyo sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 8, sinasabi niya, at ito po'y mahalaga para sa ating kaligtasan, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Pagsang-ayon ni Maria, sinasabi niya, siya ay Dolia. Pero hindi lang siya Dolia, yung alipin, siya ay hyperdolia sapagkat siya ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Paano po ito sa buhay natin, itong pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon? Una, ito po ay isang pag-asa sa atin na kapag tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos, dahil tayo iniligtas hindi sa madali na paraan, bagkus sa tunay na pag-alay ng buhay ng ating Panginoong Hesus, tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasya siya. Pangalawa, na dapat rin ipahayag natin ang anonsyo sa kapwa-tao natin sa pamagitan ng pagpapahayag na nagkatawang tao ng ating Panginoong Hesus, nag-alay na siya ng buhay upang tayo iligtas, kailangan na tayo mabuhay sa matuwid. At ang Kwaresma ay panahon ng pagtuwid ng ating buhay dahil napakalaki ang biyayang bigay ng Diyos sa atin. Hindi natin sayangin ang kaligtasan at ang biyaya ng kaligtasan na bigay ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagbabalik loob. Kaya ang tunay na panawagan ngayong panahon ng Kwaresma, magbalik loob tayo upang sumasa atin ang Diyos na siyang ating pag-asa. Ngayong panahon ng Jubileo 2025, 2025, tayo ay Pilgrims of Hope, kalakbay na may pag-asa at may pag-asa tayo sa ating Panginoon kung tayo ay magbalik loob at tumatalima sa kanyang kalooban. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya. Lang ng Espiritu Santo, ipinginak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpahalang Berhen Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng katawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak mo na naging tao. Kaya po, tutugon po tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon,
pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay, na ginagawang banal na inganak, na aming kapatid sa panampalataya at nabubuhay at nagharing magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sumasamo kami sa'yo. Marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupupin sa pag-ibig. Tumayo po tayo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang sa kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo, noon pa mang ang iyong anak ay nagkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito, ngayong dakilang kapistahan, sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaning tunay marapat ni kay aming pasalamatan sumitan sa Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na iba sa amin nung lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Berhen na nalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasahan ng lahat na ang mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaysa namang si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maragad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlahin na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na po'y natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talasalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod ka doon. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubag sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng panampalatayang tunay. Ang pinanaligan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Santa Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang malayo na buhay. Sa pagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga nangangailangan, mga dukha at mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan o solemnidad ng anunsasyon o pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita o Hadasyot Tuba ay ang pagkatawang tao ng ating Panginoon o sa salitang ko po na Ringo, ang mabuting balita o kalaniya ay ang pagkatawang tao o sa atin sa atin na ang Diyos. Salamat sa tulong ng mahal na Berhen Maria. Kaya tayo rin ay mag-anunsyo ng mabuting balita, hindi ang mga marites o masama o huwad o piki na balita, bagkos kailangan nating ipahayag ang pagnanahan ng Diyos na mangyari kapag tayo'y gumagawa ng mabuti at tumatalima sa kalooban ng Diyos at huwag magsiwalat ng kung anong mga basura na balita sa ating mga Facebook, sa ating internet, na mga accounts, sa ating cellphone at iba pa. Naway ang Diyos ay siyang unang ipahayag natin sa ating kapwa. Ngayon po ang busbas. Mangyari po, itaas lang po ng bahagya ang mga busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, sa panggitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan, pakinggan mo ng kalingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basusan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng berisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay, kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pulihin po natin ang ating Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri
sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.